Good morning everybody, mga idol. Matagal-tagal akong hindi nakaload ng aking YouTube channel sa video, mga idol. Dahil perting bisiha nato, mga idol. At salamat ako karon. Kini shout out ako sa akong mga supporter diha sa YouTube channel. Kumusta kay lahat? I love you 3 times a day. Ito, mga idol, ang aking kinatakutan. Ito mga balita ngayon sa social media na may dumating daw na mga kasundaluhang Amerikano dito sa Pilipinas. Especially diri daw nabanggit nila na diri daw sa Cagayan de Oro City. Kung unsa ni katinood. Ako, grabe nako kabalaka. Nag-alala kung ano mangyari sa atin kung totoo man yan. Naalala mo nyo, nakita ba nyo mga idol ang balita yan sa gitnang silangan na pinagbubumba ng Iran ang kalapit ng bansang Muslim diyan sa gitnang silangan. Pinagbubumba niya ang mga base ng Amerikano at mayroon ding nasawi, mga brother. At nakita ba natin na ang mga building kung paano mag-collapse pag natamaan ng missile? Tayo sa Pilipinas, hindi pa tayo nakaranas dyan, mga brother. Hambugiro kayo ang mga Pilipino. Lok lang ng 45. Pinusilay dito. Pero, pag umabot ang panahon, kung tinuod na mga Amerikanong sundalo nga bot sa tua, mo na giingon, mga brother, sa Bisaya, wala na, kay git mata. Di na natae, igit na gina. Kung sa atong pangaon sa may atong panglaban na, wala tayong panglaban. Dahil, inuna ang matinding pangwarta. Nalalaban niyo, mga brother, noong kapanahon na ni Marcos Sr. na gumawa siya 1973. Nung gumawa siya, mga brother, ng missile Bongbong 1 sa Bongbong 2 na itinisting niya dyan sa Caballo Island. At kadaming mga bansa na bumupunta dito at nanood sa ginagawa ng Pilipinas na missile sun. Dapat sana ngayon makaganti din tayo kahit papano. Pero hindi pinatuloy, mga brother, kundi inuna ang matinding korupsyon dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Ni hanggang ngayon, hindi pa matigil-tigil yung impeachment na lintik na impeachment na yan. Hindi pa ba matigil-tigil impeachment yan? Hindi pa tayo makinig sa balita, sa mga radyo, sa social media, kung ano nangyari sa ating mundo ngayon? Unahin pa natin ang impeachment na yan. Pagkabubo talaga ito, mga politiko natin. Napakabubo. Ako na lang ang naisip ko, nabasa ko sa napakabubo. Ni wala na nga ginagawang kaayusan dito sa ating bansa na mayroong panggirang darating na hindi sila nag-isip kung ano mangyari sa atin. Unahin ko yan, paluin ko yan ng bingwit ko yung mga hinayupak na yan eh. Alam mo mga brother, pag nakagira yan, yung mga mayabang ng impeachment yan, tatakbo yan. Hambugiro kay dago. Wala ba mo tanaw sa mga balita karon kung sa'y naitabo na inigit ng silangan na tayo din masali tayo dyan kasi gawa nitong may mga balita-balita na may mga Amerikano nang dumating dito, mga sundalo. Ano ba yan? Magagalit ang Iran yan. Tinitira mga ng Iran yung mga kapatid niyang mga Muslim, mga bansa doon sa Kuwait,
sa Saudi Arabia, kitira mga niya mga bisis walay loylo, oy, kita baka mo na diha na dapat natin, no? Dapat sana sinunod na natin sa kaidigong yung mga ginagawa ni President Duterte noon. Ano ba yung sinasabi ni President Duterte noon? Yung 40-60. Pinagawan yung West Philippines Sea. 40-60 China. Atin ang 60, sakay ng 40. Problema ba yon? Natatakot ba ang ating gobyerno na pati ang sambayan ng Pilipino ay yayaman na rin? Susuluhin pa ba nila yun? Yun sana ang dapat mga natin yung gagawin. Saka hindi tayo magpapasok ng mga bis ng Amerikano sana dito. Tama talaga yung sinabi ni President Roa Duterte. Ayaw talaga nila kay masali tayo dyan. Tama talaga. Yun ang nakatakutan ngayon na nabalitaan ko. Na pati tayo dyan madali tayo. Kung totoo mo yan, nabalitaan ko sa social media. Ano pangira mo? Ito? Tirador? Ano pangira natin dyan? Dahil sa gagawa ng Pilipino, walang mangyari. Tingnan mo yung Israel, napakaliit na bansa yan. Bakit lumaban sila? Dahil walang korupsyon. Nag-focus sa isang gawain na walang korupsyon. Tayo, 1/4 lang ang laki ng Israel sa atin. Disyerto yan. Anong tutubo yan? Wala, di ba? O paano, bakit sila yung mayaman? Dahil walay korupsyon. Compare natin sa Pilipinas, kaganda ng Pilipinas. Nandito na agrikultura. Nandito ng mina. Mina ng gold, mina ng copper, lahat. Nandito na sa atin. Pero wala, pinagsamantalahan lang. Bawat eleksyon, nag-aagawan, nagpapatayan. Bakit? Dahil ang kapangyarihan at saka korupsyon. Ang pamulitika kasi dalawa. Kapangyarihan at saka korupsyon. Ang kapangyarihan, napakalaki ang pira niyan. Kaya may papasok sa iyong lugar na kontrabando na illegal. O, bigyan ka dyan ngayon. Mas malaki pa dyan ang kikitain doon sa korupsyon. Pero kawawa sa korupsyon, ang sambayan ng Pilipino mapipitahan. Mga bubo, lintik, mga bubo. Yun lang. Maraming salamat.